Mga kababayan, alam nyo kung gaano kahirap ngayon ang makita ang totoong katotohanan sa dami ng fake news at spin. Pero tayo mga kawok, naninindigan pa rin tayo sa tama at sa bayan. Salamat talaga sa inyong suporta. Naramdaman ko yan sa bawat like, comment at share. Kung gusto nyong mas lumalim ang ating usapan at sama-sama tayong lumaban para sa malayang boses, sumali na sa YouTube membership ng #WalkWithLan. Dito may exclusive content, live question and answer, at mas matibay nating community. Sama-sama nating panatilihin ang katotohanan para sa Pilipinas. Subscribe na at maging member na. Salamat sa inyong solidong pag-asa. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ito sila ng #WalkWithLan, ang inyong gabay sa gitna ng gulo ng politika sa Pilipinas mula Maynila hanggang Davao, sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, Italy, OFWs at mga kabataan. Nandito ako para sa inyo. Salamat sa panonood. Kahit madaling araw na dyan sa abroad, o mga Pinoy sa Dubai, huwag kalimutan ng adobo sa ref, ha? At sa Japan, mga OFW, ingat sa lamig. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong balita, ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa latest SWS at Pulse Asia 2025-2026, plus 31 net trust si Inday Sara. Habang negative naman si Presidente Bongbong Marcos. Bakit ganon? At ano ang aral mula sa pagkatalo ni dating Vice President Jojo Binay noong 2016? Huwag kayong alis. Ilang mga minuto tayong maglalakbay sa katotohanan. May tawa, satire at solid facts. Like, subscribe at turn on bell para di kayo mag-miss. Una, tignan natin ang numbers. Hindi ako nag-iimbento. Mula sa Pulse Asia, December 2025, 56% approval kay Sara. Mas mataas kaysa kay Marcos. SWS naman, 31 net trust rating, no? Siya habang -3 si BBM. Bakit? Kasi hindi lang basta rating, ito'y salamin ng tiwala ng tao. Yung iba, sinasabi, dahil sa DDS pa rin. Pero sige nga, bakit hindi bumagsak si Sara tulad ng iba? Kasi may Inday touch, direktang usapan sa tao. Hindi puro scripted PR. Blind item tayo ha. May isang leader na puro infrastructure promise pero traffic pa rin sa EDSA. Sino kaya yon? Tawanan natin pero seryoso. Focus lang tayo sa facts. Sa mga kabataan at OFWs, kayo ang future. Si Sara bilang DepEd Secretary noon, may tangible effort sa education. Hindi lang salita, action. Kaya nagtitiwala kayo, di ba? Ngayon, ang main course, aral mula kay Binay. Noong 2015, frontrunner siya. Mataas ang survey, pero bakit natalo? Una, hindi niya hinarap ang corruption allegations. PDAF, Hacienda Binay, tumakbo siya sa defensive mode. Hindi nag-clarify, nagmalaki pa. Resulta, bumaksak ang trust. Huwag iwasan ang issue, harapin. Si Sara, kapag may atake, sumasagot siya ng diretso, hindi nagpapalusot. Lesson 2, connect sa masa. Si Binay mukhang elite na mahal ang buhay, hindi na-relate ang tao. Si Sara, Inday pa rin, simple, approachable. Lesson 3, huwag magmalaki. Si Binay feeling sure win, nawalan ng hunger. Si Sara, grounded pa rin. Yung mga kritiko ni Sara parang Binay 2.0. Sa pag-iwas sa mirror, sana magising. Pero saka na yan. Focus tayo, Sara is learning from history. Blind item tayo mga kaibigan, ha? Siyempre, ayon Deo Macalma style, no? Ang ating idol sa DZRH. May leader daw na nagpapanggap na malinis, pero puro delay sa projects. Sino kaya? Samantala, si Sara, sa gitna ng tensyon sa admin, nananatiling mataas ang tiwala dahil consistent siya. Para sa mga overseas Filipino workers, kayo ang backbone ng ekonomiya. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte,
may advocacies na nakaka-touch sa inyo. Family, education, overseas Filipino welfare workers, rather welfare, yung mga kabataan naman, wag basta maniwala sa TikTok spin, mag-research. O, politika parang basketball, ha? May high score ngayon si Sara, pero wag mag-relax. Aral kay Binay, one wrong move, turn over. Yan. So mga kawok, ha? Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte ay nanalo noong 2022 sa tiwala dahil genuine at matalino. At itong channel na ito, #WalkWithLan, ay naniniwala po na mananalo si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2028. Pero dapat maging aware tayo, aware si Vice President Sara, yung mga aral mula kay dating Vice President Jojo Binay ng Makati na una, harapin ang issues. Connect sa tao at syempre, until now, stay humble. Malaking challenges din, no, ang hinaharap ng pamilya Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte na paparito, paparoon sa The Hague, Netherlands dahil nga doon sa nangyayari sa kanilang ama, no, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Sayang nga lang dahil nga nagkamali siya ng desisyon dahil nung 2022 dapat siya na ang Pangulo dahil silver platter na po siya. Tandaan niyo po ba? Lagi po siya number 1 sa survey. Wala po talagang makakatalo. Baksak na baksak ang iba. Wala po. Siya po talaga ang number 1 noong 2022. Kaya lang, sabi niya, mag-aaral muna po siya. Mag-aaral muna po siya at nag-aaral nga siya. Ngayon, trinador naman siya ni Bongbong Marcos. Siguro, isa rin yon ang mga dahilan dahil po bumabaksak ang rating ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, na Ilocano din, na katulad na po natin. Pero, syempre, hindi po natin susuportahan ang mali. Kung mali po talaga, kahit po kaibigan, kababayan po natin yan, no? Sa Ilocos region. No? Ilocos Norte siya, Ilocos Sur naman po tayo. No? Okay. Napakahirap po dahil sa nangyayari po nga sa ating ekonomiya. No? Mga kababayan po, no? Mga kawok, mga kaibigan, salamat po sa ilang mga minuto na inilagak nyo dito sa ating channel sa oras na ito. Kung natutuwa kayo, ako'y natutuwa, no? Sa mga inyong mga komento, mag-komento lang po kayo. Mag-heart tayo, magla-like, magko-comment din po tayo kung may panahon po. Pero definitely, bibigyan po natin yan ng panahon. Mag-like na, mag-share, mag-comment. Sara Strong. O kung ayaw nyo naman kay Sara, okay lang naman din, ilagay nyo din po ang inyong mga komento. Subscribe na sa #WalkWithLan at sumali sa membership para sa mga exclusive content at mas malakas na boses natin. Sama-sama tayong nating itaguyod ang katotohanan. God bless Pilipinas. See you next time. Mabuhay po ang Pilipinas.